Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping pwede bang kasuhan ang asawang nangaliwa sa ibang bansa, dito sa Hukumang Pantahanan. Ano kailangan mo? Ini-istorbo mo paglalaba ko. Alis na ho ako. Saan ka naman pupunta? Sasama na ako kay Jerome. Ano sabi mo? Nagpakasal na kaming dalawa sa West. Sorry, Ma. Pero kailangan ko nang sumama sa asawa ko. Ganon O, di sige, umalis ka. Pero siguruhin mo lang na huwag ka nang babalik dito. Dahil kahit nalubod ka pa at magmakaawa sa akin, hindi na kita tatanggapin. Tinatakwil na kita bilang anak ko. Huwag ka na malungkot, mahal. Siyempre, di ko maiwasang malungkot, Jerome. Sino ba naman ang mag-aakalang magdidesisyon si Mama na itakwil niya ako bilang anak? Huwag mo nang alalahanin yun. Naniniwala naman akong darating ang panahon. Matatanggap din niya tayo. Tsaka wala na rin siya magagawa. Kasal na tayong dalawa. Basta, promise ko sa'yo, gagawin ko ang lahat para magustuhan ako ng mama mo. Hindi ako susuko hanggat hindi ko siya napapaamo, ha? Ilabas mo na kasi yung charms mo. Hindi yung pinatatagal mo pa, ayan tuloy. Siya nga pala. Nagustuhan mo ba ang bahay na tinitirhan natin? Oo naman. Ayos nga ito para sa ating dalawa eh. Total, wala pa naman tayong anak. Di bale. Kapag nakaluwag-luwag na tayo, bibili tayo ng mas malaking bahay. Kaya ngayon pa lang, nagsumikap na ako sa trabaho para ma-promote ako. Para naman malaking perang maipon natin. Ano kaya kung magtrabaho na rin ako? Ano sa palagay mo? Shy, kaya naman kitang buhayin eh. Mas maganda kung ikaw ang mamamahala sa bahay natin. Paano na lang kapag nagkaroon tayo ng anak? Wala pa naman tayong anak. Ayoko napapagod ang asawa ko sa trabaho. Kaya ko to. Okay. Kung talagang ayaw mo kong pagtrabahuin, o di, sige. Siguro, mag-online business na lang ako. Para di naman makatulong ako sa'yo. Maganda yan. Mas mabuti nga kung mag-online business ka na lang muna. Mag-seller ka ng mga bagay na in ngayon. Bibigyan kita ng pampuhunan mo. Wow, sige. Basta makakaasa ka sa akin. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan. Jerome? Busy ka? Hindi naman. Bakit? Pwede tayong mag-usap ngayon? Tungkol saan? Gusto ko kasing makatulong sa'yo. Ikaw lang kasi nagtatrabaho sa atin eh. Ayoko naman yung maging palamunin mo lang. Alam mo, Shy, papayagan naman kitang magtrabaho. Talaga? Kahit sa ibang bansa ako magtrabaho? Ha? Bakit sa malayo ka pa magtatrabaho kung pwede naman dito? Kasi merong inaalok na trabaho sa akin yung recruiter na si Aling Tess.
Waitress sa Dubai. Malaki yung sahod. Ay, sayang naman yung opportunity kung palalagpasin ko yun. Ang tanong, kaya mo ba? Oo naman, kaya ko. Bakit ano naman akala mo sa akin? Nag-aalala lang ako sa'yo. Lalo na sa kaligtasan mo doon. Ayoko matulad ka sa tita ko na napariwara nung magtrabaho sa Middle East. Iba ang ugali ng mga Arabo. Siguro naman hindi lahat ng Arabo. Malulupit na amo. Sige, bahala ka. Hindi kita pipigilan. Basta siya kapag nandun ka na, huwag mong kalilimutan. At tuloy pa rin ang communication natin, ha? Oo. At saka alam mo, dapat magtiwala din tayo sa isa't isa. Ay, kailangan ko pala ng tulong mo. Lalo na sa mga gagastusin kong requirements, tsaka placement fee. Matutulungan mo ba ako? Dito sa Alcobar Restaurant, halos lahat Filipino ang mga tauhan. Maliban lang sa head chef at sa manager. Huwag ka mag-alala, mababait ang mga tao dito. Ay, Fatima, yung magiging boss ko, mabait ba? Ay, oo! Napakabait ni Sir Omar. Gentleman. At saka, binata. And take note, ang gwapo niya. Kamukha ni Ian Veneracion. Talaga? Oo! Ay, speaking of, nandito na tayo sa tapat ng office ni Sir Omar. Kanina ka pa hinihintay nun. Ay. Teka lang, ha? Sir Omar! Come in. Sir, our newly hired service crew has arrived. Let her in. Halika na, Shai. Pasok ka. Good afternoon, sir. Good afternoon. So, you're Shai Ongpauko? Yes po. Ay, sir. I'm Omar Hemley, the branch manager of Alcobar Restaurant. Very nice to meet you, Shai. Me too. Naku, Fatima. Bakit? Nakakahiya naman kay Sir Omar na kunin ko yung advance na sweldo. Ano ka ba? Huwag kang mahiya kay Sir Omar. Sabihin mo lang, kailangan ng asawa mo yung pera ngayon. Pero kasi Shai, nagtataka ako kung bakit kailangan mo pang magpadala ng pera sa asawa mo. Samantalang may trabaho naman yun sa Pilipinas. Bakit hindi mo nalang ipunin yung sinusweldo mo dito para sa'yo? Hindi pwede. Marami kaming bayarin sa Pilipinas. At saka kailangan ko talaga tulungan ng asawa ko. Nga pala, I'm sure, ibibigay ka agad ni Sir Omar yung sweldo mo. Lakas ka sa kanya. Mabait lang talaga si Sir sa mga hawak niyang empleyado. Ang sabihin mo, may gusto sa'yo ang manager ng restaurant natin. Kuya, huwag kang gagawa ng chismis dyan. Baka makarating yan kay Sir Omar. Nakakahiya naman sa kanya. Kakahiyo? Ako sa'yo. Ay, may tumatawag sa cellphone mo. Patingin. Obo, si Sir Omar pala. Uy, dali-dali, kausapin mo na. Oo. Hello? Hello, Shai. Are you okay? Yes. I'm Really? okay. Really? Yes. Well, I called you because, can I invite you for a dinner tomorrow evening? Sure. Shai, thanks for being with me tonight. Actually, I enjoyed every second with you. I enjoyed it too. And I really appreciate all your efforts for making me happy. Thank you, Omar. I'm glad you appreciate it. Oh, by the way, I have something for you. Oh, Here. Take it. what is this? Oh, just open it. I'm sure you will like it. You always surprise me. Okay, I'll open it. Oh my God. Gold necklace? And what are these stones? Diamonds? Yeah,
gold necklace with diamonds in it. Oh, Shy, that necklace is so precious. Just like you. oh, That's why I bought it at a nearby store. oh. Do you like it? Yes, I like it. So beautiful. Thank you, Omar. Wait. Let me put it on you. Okay. There you are. Oh, Shy, you're so beautiful with that necklace. I'm totally speechless. It's so beautiful. I really don't know what to say. May I ask, why are you giving this to me? Because I love you. Really? Do you love me? You know what? I fell in love the first time I saw you. And since then, I always think of you. Even though you're already married to another man, I still can't forget you, Shy. There's something about you I can't let go, and will never let go. God knows how much I love you. Omar. Please, accept me as your boyfriend. Oh. I promise I will love you with all my heart, and I will not make you cry or never do things that you don't like. Actually, I'm ready to marry you and to settle down with you. Please, accept me as your lover. Yes. Omar. I accept. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping pwede bang kasuhan ang asawang nangaliwa sa ibang bansa. Ang pakikipagtalik po ng isang babaeng may asawa sa ibang lalaki ay krimen na tinatawag na adultery. Ayon po sa Article 333 ng Revised Penal Code, ito ay may parusang presyon koreksyonal in its medium and maximum periods katumbas ng 2 years, 4 months and 1 day hanggang 6 years na pagkakulong. Gayunman, sa Article 2 ng Revised Penal Code ay may tinatawag po tayong Principle of Territoriality. And based on that principle, penal laws of the country have force and effect only within its territory. Ang mga batas daw po ng Pilipinas na nagpaparusa sa mga krimen ay may pwersa at epekto lamang sa teritoryong nasasakop ng Pilipinas. Ibig pong sabihin, ang mga krimen na nangyari abroad, kahit pa Filipino citizen ang may kagagawa nito, ay generally hindi maaring usikin dito sa Pilipinas dahil wala pong jurisdiction o saklaw ang Philippine courts. And applying that to our case, abay malabo pong mapanagot ni Jerome si Shy sa pangangaliwa nito kahit pa malinaw ang kanyang ebidensya dahil nga nabuntis na si Shy ng ibang lalaki. Pero, this is only true kung ang nangaliwa abroad ay ang babae o kahit pa ang lalaki kung ang ikakaso po ay concubinage. Iba pong usapin kapag ang kaso ay paglabag sa RA 9262 o violence against women and their children. Kaya warning po sa mga kalalakihan na nangangaliwa sa ibang bansa dahil bagaman at wala pong jurisdiction ng Philippine courts for the crime of concubinage, iba pong usapin kapag ang ikinaso ay paglabag sa RA 9262 o anti-vowsy law. Sa kasong may GR number 212448 na dinesisyonan po ng Supreme Court ng 2018, abay nag-asyong po ng jurisdiction ang Philippine courts sa kaso ng vowsy. Batay po sa facts ng kaso, yung asawang lalaki ay nagtatrabaho bilang chef sa Singapore habang ang kanyang misis at 2 anak ay naiwan dito sa Pilipinas. Nakipag-live-in si chef sa karelasyon nitong Singaporean. Bihira po itong magpadala ng sustento sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. May pagkakataon din ang minsang bumisita si Mrs. kay chef sa Singapore na nagkaroon po ng violent altercation sa pagitan nilang mag-asawa. Sinasabing minaltrato ni chef si Mrs.
at ang kanilang 2 anak, bukod pa sa sexual at physical violence nito kay Mrs. sa loob ng isang hotel sa Singapore. Dahil sa mga pangyayaring ito, inihabla po ni Mrs. ang kanyang mister dito sa Pilipinas kahit pa ang pangangaliwa, maging ang physical at sexual abuses ay nangyari sa ibang bansa. Ipiniliwanag po ng Supreme Court na batay sa Section 7 ng Anti-Vowsy Law, ang kaso ay maaring ma-file kung saan ang isa o higit pang elemento ng vowsy ay nangyari. Ayon po sa Supreme Court, ang ginawa ni Chef, yung asawang lalaki, ay uri po ng psychological violence. At kahit pa nasa ibang bansa si Mister habang ginagawa ito, ang mental o emotional anguish o yung pagdurusa na elemento din ng krimen, bagaman at maaring nag-umpisang naranasan sa Singapore, ay nagpatuloy na maramdaman ng biktima dahil hindi naman ito nawala sa pagbabalik ng pamilya ni Chef sa Pilipinas. Ang sama ng loob at pagdurusa ay personal, kaya dala-dala ito ni Mrs. hanggang sa pag-uwi sa bansa. Dahil dito, sinabi po ng Supreme Court na may sapat na basehan para usikin si Chef dito sa Pilipinas. Kaya paalala po sa mga lalaking kaliweta dyan, bagaman at nasa ibang bansa, ay wala pong lusot sa pananagutan dahil pagbalik sa Pilipinas, baka kulungan na po ang inyong kahantungan. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy long weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinairal sa ating bansa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Bubuy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan! Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping pwede bang kasuhan ang asawang nangaliwa sa ibang bansa. Ang pakikipagtalik po ng isang babaeng may asawa sa ibang lalaki ay krimen na tinatawag na adultery. Ayon po sa Article 333 ng Revised Penal Code, ito ay may parusang presyon koreksyonal in its medium and maximum periods katumbas ng 2 years, 4 months and 1 day hanggang 6 years na pagkakulong. Gayunman, sa Article 2 ng Revised Penal Code ay may tinatawag po tayong Principle of Territoriality. And based on that principle, penal laws of the country have force and effect only within its territory. Ang mga batas daw po ng Pilipinas na nagpaparusa sa mga krimen ay may pwersa at epekto lamang sa teritoryong nasasakop ng Pilipinas. Ibig pong sabihin, ang mga krimen na nangyari abroad, kahit pa Filipino citizen ang may kagagawa nito, ay generally hindi maaring usikin dito sa Pilipinas dahil wala pong jurisdiction o saklaw ang Philippine courts. And applying that to our case, abay malabo pong mapanagot ni Jerome si Shai sa pangangaliwa nito kahit pa malinaw ang kanyang ebidensya dahil nga nabuntis na si Shai ng ibang lalaki. Pero, this is only true kung ang nangaliwa abroad ay ang babae o kahit pa ang lalaki kung ang ikakaso po ay concubinage. Iba pong usapin kapag ang kaso ay paglabag sa RA 9262
o violence against women and their children. Kaya warning po sa mga kalalakihan na nangangaliwa sa ibang bansa dahil bagaman at wala pong jurisdiction ng Philippine courts for the crime of concubinage, iba pong usapin kapag ang ikinaso ay paglabag sa RA 9262 o anti-vowsy law. Sa kasong may GR number 21-2448 na dinesisyonan po ng Supreme Court noong 2018, abay nag-asyong po ng jurisdiction ang Philippine courts sa kaso ng vowsy. Batay po sa facts ng kaso, yung asawang lalaki ay nagtatrabaho bilang chef sa Singapore habang ang kanyang misis at 2 anak ay naiwan dito sa Pilipinas. Nakipag-live-in si chef sa karelasyon nitong Singaporean. Bihira po itong magpadala ng sustento sa kanyang pamilya dito sa Pilipinas. May pagkakataon din ang minsang bumisita si Mrs. kay chef sa Singapore na nagkaroon po ng violent altercation sa pagitan nilang mag-asawa. Sinasabing minaltrato ni chef si Mrs. at ang kanilang 2 anak, bukod pa sa sexual at physical violence nito kay Mrs. sa loob ng isang hotel sa Singapore. Dahil sa mga pangyayaring ito, inihabla po ni Mrs. ang kanyang mister dito sa Pilipinas kahit pa ang pangangaliwa, maging ang physical at sexual abuses ay nangyari sa ibang bansa. Ipiniliwanag po ng Supreme Court na batay sa Section 7 ng Anti-Vowsy Law, ang kaso ay maaring ma-file kung saan ang isa o higit pang elemento ng vowsy ay nangyari. Ayon po sa Supreme Court, ang ginawa ni chef, yung asawang lalaki, ay uri po ng psychological violence. At kahit pa nasa ibang bansa si mister habang ginagawa ito, ang mental o emotional anguish o yung pagdurusa na elemento din ng krimen, bagaman at maaring nag-umpisang naranasan sa Singapore, ay nagpatuloy na maramdaman ng biktima dahil hindi naman ito nawala sa pagbabalik ng pamilya ni chef sa Pilipinas. Ang sama ng loob at pagdurusa ay personal, kaya dala-dala ito ni Mrs. hanggang sa pag-uwi sa bansa. Dahil dito, sinabi po ng Supreme Court na may sapat na basehan para usikin si chef dito sa Pilipinas. Kaya paalala po sa mga lalaking kaliweta dyan, bagaman at nasa ibang bansa, ay wala pong lusot sa pananagutan dahil pagbalik sa Pilipinas, aba, baka kulungan na po ang inyong kahantungan. At yan po ang hukumang pangtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy long weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinairal sa ating bansa. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz at Bobby Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!